bakit daw pinagdiriwang pa ang Ninoy Aquino Day? Kung official ka ng gobyerno, bakit? Kikwestiyonin mo ba ang mga official acts ng gobyerno? Ang pagdideklara na National Non-Working Day, holiday, ang araw ni Ninoy, yung pagbibigay pugay sa kabayanihan ni Ninoy, hindi naman yan diniklara ng mga supporters lang ni Ninoy. Yan ay ipinasa ng Kongreso. Ha? Kung official ka ng gobyerno, Gadon, kilalanin mo yan kasi official ka ng gobyerno. Ba't hindi mo kikilalanin yung mga official acts ng gobyerno? Traidor daw si Ninoy. Kasabwat daw si Joma. Mga lumang ano na yan mga lumang baluktot na kwento na ng kasaysayan. Mga kaibigan, mga katropa, maraming nagtatanong sa akin kung bakit daw ginugunita pa ang August 21 Ninoy Day. Ito ay upang matuto na tayo so that we can learn from history. Kung tuwing Kwaresma o mahal na araw ay inaalala natin si Judas na nagtraidor kay Jesus, ay ganun din ang August 21. Inaalala natin ang pagkatraidor ni Ninoy na kasangkot ang mga komunista at si Joe Masison ay ginulo ang ating bansa. Napakalayo naman ng ano. Si Ninoy, sinabi niya sa isang speech niya, I am not a communist. Never was and never will be. Oh, di ba? Ganun. Speech yan ni Ninoy. Hindi ko lang naihanda yung video. Sinabi ni Ninoy yan. I am not a communist. Never was and never will be. Oh. Malinaw na sinabi yan ni Ninoy. Kaya lang si Ninoy kasi, tao siya na kahit komunista sila Joe Masison, sila Bernabe Buscaino, nire-respeto niya yan. Nung nakulong si Ninoy sa Magsaysay, nilitis siya, Fort Magsaysay, nilitis siya ng Military Commission, kasama niyang nakulong doon ang mga komunistang sila Bernabe Buscaino, sila Sator Ocampo, sila Joe Masison, kasama niyang nakulong doon. Kasi lahat naman noon pinaguhuli ni Marcos. Komunista, oposisyon, lahat noon hinuli ni Marcos. Kinulong, kinasuhan ng mga gawa-gawang kaso, nilitis sa military courts. Kaya nung nandun si Ninoy, nakakulong siya sa Fort Magsaysay, sa Laur. Kasama niyang nakulong sila Joe Masison. Nilitis sila ng military commission. Ang mga abogado nila noon ay si Joker Arroyo, si Gigi Marbinay, si Rene Sagisag. Yan yung mga abogado nila Joe Masison, Bernabe Buscaino at sa kanila Ninoy. Pero hindi ibig sabihin na magkakasama sila sa kulungan ay lahat sila komunista. Porke lang nakulong si Ninoy kasama nila Joma sa parehong mga kulungan. Sama-sama silang nilitis ng military court nung panahon ni Marcos. Porke lang itinatag yung NPA doon sa Tarlac, governor si Ninoy noon, NPA na pala siya. Assuming pa nakilala ni Ninoy si Joma, assuming pa nakilala ni Ninoy si Bernabe Buscaino, bakit kilala ni Ninoy si Joma? Kasi dating journalist si Ninoy. Aktivista pa lang si Joe Masison, kabataang makabayan, kino-cover niya na ang mga rally noon. 1950s, 1960s. Porke ba kilala ni Ninoy si Joma? Kasi nga journalist si Ninoy journalist. Batang journalist yan. Porke ba kilala ni Ninoy si Bernabe Buscaino? Kasi taga doon sa Tarlac si Bernabe Buscaino. At ang nagtatag ng NPA ay si Joe Masison at si Bernabe Buscaino. At kakilala sila ni Ninoy. Kasama na rin siya sa nagtatag ng CPP-NPA. Sinisisi rin kay Ninoy yung pagkakabenta daw ng mga public utilities. At dahil dyan ay nagkandaloko-loko ang takbo ng ating bansa, nagkahirap-hirap ang ating ekonomiya at ang ating mga public utilities ay naibigay sa mga private business. At yan ang dahilan kung bakit na napakataas ang ating kuryente, napakataas ang ating tubig, at ang ating mga basic public utilities ay talagang nagpahirap sa atin dahil na ito ay naging negosyo. Ang tinutukoy niyang mga public utilities, nung panahon daw ni Marcos,
ang mga public utilities tulad ng NAPOCOR, National Power Corporation, tulad ng PLDT, yung Philippine Long Distance Telephone Company Corporation, yung PNOC, Philippine National Oil Corporation, yung daw Petron. Yan ang mga tinutukoy niya ni Gadon eh. Yan daw yung mga public utilities. Pati daw noon yung Philippine Airlines, pag-aari yan ng gobyerno nung panahon ni Marcos. Sabi ni Gadon, dahil daw sa pagkamatay ni Ninoy, umupo si Aquino, bininta daw yung mga yan. Mali na naman ang facts ni Gadon. Unang-una, kaninong administrasyon ibinenta ang Petron? Kaninong administrasyon ibinenta ang PAL? Kaninong administrasyon ibinenta ang privatize o isinapribado ang MWSS, kaya yung pag-distribute ng tubig sa Metro Manila ay nahawakan na ng Maynilad at Manila Water. Kaninong administrasyon? Kay Ramos yan eh. Kaya nga ang tawag kay Ramos, buybenta eh. Hambabaluktot Gadon ang ginagawa mo. Anong kinalaman ni Cory doon? Hindi si Cory ang nagbenta niyan. Ang totoo ganito. Kay Ramos ibininta ang maraming mga pag-aari ng gobyerno. Pero ganito ang kwento niyan. Panahon ni Marcos, totoo, pag-aari ng gobyerno ang mga public utilities. Tama yon. Pero anong ginawa ni Marcos dyan sa mga public utilities? Ginawa niyang milking cow. Ginawa niyang gatasan. Kumbaga, yung kita ng NAPOCOR, yung kita ng Petron, yung kita ng PAL, kinukuha nila Imelda, dinideposit sa mga foundations at sa iba't iba pang mga linilipat kung saan-saan na accounts. Ay di ba yun yung kaya nga yung Swiss accounts na bawi ng gobyerno? So ang ginawa ng administrasyon ni Marcos, totoo, pag-aari ng gobyerno yung mga public utilities na yan, pero nagkalugi-lugi nung panahon ni Marcos kasi ginawang gatasan. Yung kita, hinigop ni Marcos, kinuha nila Marcos, diniposito sa mga foreign accounts at sa mga foreign foundations at ilinipat sa kanilang mga dummy accounts at mga cronies. Kaya nalugi. Nung panahon ni Cory, pinag-aralan, nag-create ng body na mag-aaral kung anong dapat gawin sa mga government, dyan sa mga sinasabi ni Gadon na mga public utilities na pag-aari ng gobyerno. Ang pagpipilian o ang options, itutuloy ba yan na pag-aari ng gobyerno? Isusubsidize ng gobyerno kahit nagkakalugi-lugi na? Ang recommendation ng body na create ni Cory, i-privatize yan. Kaysa sa maggastos pa ng gastos ang gobyerno, ibenta na lang yan sa private, i-assume na ng private yung mga utang yan. Yun ang recommendation ng body. Pero sa totoo, panahon pa ni Marcos, mayroon ng recommendation na ganon, hindi lang na isa katuparan. Ngayon, yung recommendation na yan at pag-aaral na yan ng mga eksperto ay ipinatupad ni Ramos. Si Ramos ang nag-execute. Kaya si Ramos, doon na sa panahon ni Ramos na bentang Petron, nabili ng Saudi Aramco. Yung Philippine Airlines, nabili ni Lucio Tan. Yung pagdidistribute ng tubig, yung water concession sa Metro Manila, napunta sa Ayala, yung Manila Water. At saka noon sa Lopez, kinalaunan Pangilinan, yung Maynilad. Yan yung nangyari kay Ramos. Pati yung lupa ng Port Bonifacio, binintayan. Kaya nga yung BGC, Bonifacio Global City. Yang lupa na yan ay dating bahagi ng military camp ng Port Bonifacio. Binintayan sa panahon ni Ramos. Marami talagang mga bininta nung panahon ni Ramos. Kaya lang, ang pagbenta ng mga ari-arian ng gobyerno dahil grabe na ang kalugihan nung panahon ni Marcos, nasasaid na ang pera ng bayan. Yan yung katotohanan at masakit na marinig yan. Di ba? Yun yung totoo dyan. Binabaluktot ni Gadon. At sa totoo lang, ang pagbebenta ng ari-arian ng gobyerno ay hindi lang naman kay Ramos. Nagpatuloy yan kay Erap, nagpatuloy yan kay Gloria, nagpatuloy yan hanggang ngayon kay Duterte, at hanggang ngayon kay Marcos. Pinipili pa ni Marcos ano pa yung mga pwedeng ibenta. Kaya wag niyang sisisihin yung si Cory o si Ninoy sa mga bentahan na yan. Government policy yan hanggang ngayon.
Ang pagbebenta o privatization ng mga ari-arian ng gobyerno, nananatiling policy ng gobyerno yan. Sinisisi nito ni Gadon si Ninoy at saka si Cory. Ha? Bakit? Panahon ba ni Cory ibininta yan? Hindi. Panahon ni Ramos nagsimula yan. At nagtuloy-tuloy yan sa sunod na administrasyon ni Erap, ni Gloria, hanggang sa panahon ngayon ni Marcos. Yan pa rin naman ang policy, privatization. Bakit? Parang akala mo naman, bakit nung panahon ni Duterte, hindi pa nag-privatization si Duterte? Ang dami rin ibininta ni Duterte na ari-arian ng gobyerno eh. Ha? Kahit ngayon kay Marcos, ang dami pang naka-line up na ibebenta. Ha? Ang dami pa yung private, ang ano nga eh, ang operations nga ng NAIA, ipa-privatize na ni Marcos eh. Di ba? Tapos, isisisi mo pa ba yan kay Cory o kay Ninoy? Oh. Loko-loko tong Gadon. Involved daw si Ninoy sa Plaza Miranda. Lumang istorya na yan. Kasi daw, nung nangyari, nung binumba yung Plaza Miranda, Liberal Party rally yon. Wala daw si Ninoy. Sinadya daw ni Ninoy na wala siya doon dahil bubumbahin nga. Ay, ano na yan eh. Malinaw na ang kwento niyan. Si Ninoy ng panahon na yan, secretary ng Liberal Party, Secretary General. Hindi siya kandidato, kaya hindi siya nagsalita sa mga unang speakers. Pumunta muna siya kay Doy Laurel kasi may okasyon si Doy Laurel. Nasa Quezon City yata ang bahay ni Doy Laurel noon. Pumunta muna siya doon. Parang pag malapit na siyang magsalita, yung closing remarks na, doon na siya pupunta sa Plaza Miranda pag patapos na. O, mayroon naman talaga ganung mga rally. Kung hindi mo pa naman panahong magsalita, hindi mo kailangan nandun ka sa stage kasi kung may iba kang gagawin. Yung mga kandidato, sila Jovito Salonga, yon, nandun sila. Si Ninoy darating last speaker kasi siya yung Secretary General. At saka si Ninoy, siya yung pinakamagaling magsalita kaya pinapahuli talaga siya sa speakers. Ngayon, bago dumating si Ninoy, naganap yung pambubumba, yung pagsabog. Biniblame kay Ninoy yun? At marami pang iba. Si Ninoy rin ay kasabwat doon sa bombing of Plaza Miranda. Ay, sus, bakit mo bubumbahin yung sarili mo mga kasamahan? Ha? Bakit mo bubumbahin yung sarili mo mga kasamahan sa Liberal Party? Wala eh. Sa logic, walang lohika doon. Bakit bubumbahin ni Ninoy? Uubusin niya ha? Napakalakas ng pambubumba na yon. Halos maubos yung mga kandidato ng Liberal Party. Ha? Maraming namatay doon. Kahit si Jovito Salonga, nabulag doon ang isang mata. O, bakit mo bubumbahin ang rally ng sarili mong partido? Wala eh, wala sa lohika yan. Matindi tong tao na to. Ang malungkot nga dyan mga kabunyog at ang nakakapangit-ngit, sinisweldohan yan galing sa pera natin. At napakalaki ng sweldo niyan. Cabinet secretary yan eh. 280,000, 300,000 a month. Bastos. Official na yan ng gobyerno. Kahit man lang sana, dahil official na siya ng gobyerno, nagkaroon na siya ng pagbabago sa kanyang mga sinasabi at gawi. At araw ni Ninoy ngayon, binastos niya, official ka ng gobyerno. Ano kayang masasabi dyan ni Marcos Jr.? Tama lang, nadinisbar na yan. Tama lang yun. Actually, kahihiyan na sa aming profession yan si Gadon.